Ang tiradyo sa Pilipinas, usalangpay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Piliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Cheng. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa Radyo Natin FM. Piliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Cheng. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa Radyo Natin FM. Orasyo Emperata para sa COVID-2019. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilinging
kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng COVID-2019 na kumitil ng maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19 virus. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 virus na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila ng may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo naming ang mga dinapuan ng sakit na ito ay maibalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, Reina de las Flores de Bukawe, panalangin mo kami. San Martin ng Tours, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Our radio station, Radio Natin. Shouldn't bother, that I ought just stick to
Kapulisanon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Cheng. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo natin FM. Hello, good morning, malipayon nga adlaw kanatong tanan mga friends, mga hinigog mo nato mga kaigsunan dinhi sa tibok nga probinsya sa Biliran. And this is a special program mga kagalaan, kabalo man kamo nga atong regular program is every Wednesday. Karon today is May 11. Nagsasaulog mga kagalaan ang atong probinsya sa Biliran sa ika-29 nga province anniversary. So before anything else mga kagalaan, tuguti sa ako ninyo pagpadangat sa akong pagpakumusta sa atong 8 ka mga lungsod nga nasakupan sa atong island paradise sa Biliran. Kumusta ka mo? Ako na ginaot nga namo sa mayong panglawas ngun man sa mayong pang huna-huna. Ang atong panahon karon mga kagalaan, we are experiencing a very fine weather. Watay mga weather disturbances. Alright, nabasa ninyo diya sa mga Facebook, mga kagalaan, we are broadcasting live dinhi sa radyo natin FM o sa Facebook account sa 103.9 FM dinhi sa Naval Biliran. I would like to say thank you also sa presence ni Mr. Marlon Micaral, ang admin sa BiliranIsland.com sa pag-cover ng atong special program this morning. This morning mga kagalang ng atong guest, while lain kundi ang atong gobernador sa probinsya sa Biliran, Doc Roger Spina. Hello, Gob. Good morning. Good morning, Aldrin. And of course, kay Sir Marlon na Micaral ng BiliranIsland.com and sa mga staff ng radyo natin, magandang umaga po. At happy 29th anniversary ng ating munting paraiso ng probinsya sa Biliran. Okay. How's life the midst of the pandemic? How's the governance? Kumusta po? Well, medyo stressful pa rin tayo, Aldrin, dahil nga sa nagkaroon tayo ng mga positive na cases ng COVID. As of this day, 49 ang latest na count na active cases undergoing isolation in the entire province. No? All in all, we had about 204 mula nung last year. March nagsimula, ano? Pero as of this present day, May 11, 49 ang positive na active cases na naka-isolate po ngayon. Ang kapitolyo, I heard, skeletal. Yeah. Kasi sa totoo lang nung napasunod tayo sa National IATF na 101 resolution na kung saan medyo nagpaluwag ng mga lugar sa buong Pilipinas, bigla naman dumami ang nag-positive sa atin. Kaya balik tayo sa almost sa simula. No, na kailangan po talaga wag tayong mag-ingat tayo talaga. How did it happen? Na umabot ng 40? How many? 49 ang present 49 ngayon. Oh. Di ba bumaba? Yeah. How did it happen na umabot ng 49? Well, yun nga, nung nagkaroon ng yung Resolution 101 ng National IATF. Yung pagluluwag. Yes, oo. Actually, di ba, binuksan pa nga, nagpabukas pa tayo ng mga tourism destination natin. Yes. And aside from that, yung mga tao din natin, no, medyo parang complacent. No, masyadong naging kampante na. Basta may kainan, wala nang minimum health protocol. Lalong-lalo na ngayon ang piyesta nakalinya. Oo, yun ang talagang main reason kaya biglang dumami. Aside sa may mga umuuwi na
na hindi na diretso sa quarantine noon, pwedeng home quarantine. No? So, doon nagkaroon ng positive din na mga cases. Kaya sabi ko, hindi pwedeng sumunod tayo sa 101. Kasi kaya halos binalik natin yung ating naunang mga EO na kung saan medyo mahigpit ulit tayo ngayon. Kasi sa totoo lang, Aldrin, na ang solution palagi ko talaga rito is number 1, yung minimum health protocol. Kailangan talaga lahat tayo, kung lalabas ng ating bahay, mag-face mask, mag-social distancing. Umiwas talaga muna tayo. Kung pwede, stay home lang. And pagdating naman sa mga essentials or mga pupunta sa commercial establishments, kailangan po sumunod din yung mga establishments na ito sa ating protocol na kailangan siguraduhin na may social distancing mga tao. Kailangan Have you heard the news? Sabi ni President Duterte, pinahuhuli na nga eh. Pinahuhuli, pinang-aresto na. Yes, so disiplina eh. Kailangan na disiplina para sa lahat. And down to the barangays. Kasi sa barangay, mapapansin mo, pag nandyan yung police, may minimum health protocol. Pag wala. Pag umalis na, yung ibang mga barangay officials, pinababayaan na lang yung mga tao. Really, this is not a joke. Ang sabi nga, parang airborne na daw ito eh. How do you look at this? Yeah, airborne talaga. Kaya lang yun nga wala naman tayong mass PCR testing ng lahat ng papasok sa isang lugar like in Biliran. Kaya how will we know na hindi carrier ito, na asymptomatic, no? So, ang the best way dyan is talagang mag-ingat tayo. Huwag tayong magkumpiyansa na lahat ng taong nakakaharap natin walang dalang virus. So, always wear mask, face mask, and practice social distancing. Good to note na may mga recoveries. Yes, oo. Actually, ang recovery natin as of present date, 152 cases out of 204 cases since the start. So, 49 ang active ngayon. May death na ba dito sa atin? Yes, oo. Meron na, Aldrin. Before, yung mga deaths natin, yung mga, most of them, yung mga may comorbidities. No, na nagpapadialysis sa labas, o may heart problem, may hypertension, may diabetes. Pero ngayon, Aldrin, kahit walang comorbidities, biglang nilalagnat, minsan nagtatai lang, and then tinatakbo na after 2-3 days sa ospital. Nahirapan ng huminga. So, tinatransfer agad natin sa bigger hospital health facilities. Pero unfortunately, yung iba hindi naliligtas. Hindi nakaka-survive, ano? Kaya medyo, medyo matapang talaga itong variant. Ang palagay ko po ay variant na ito Ito yung nakapasok sa ating bansa or dito sa probinsya ng Biliran. Kasi iba ang karakter ng infection ngayon. Mabilis kang magkaroon ng symptoms kahit na wala kang comorbidities. And then, unfortunately, yung iba hindi kinakaya. Sabi nga, ang pag-mutate daw sa virus, it can mutate even up to 100 times. That's true. Lahat ng vaccines ngayon, puro experimental, undergoing observation pa, tsaka analysis. And itong pagbakuna, kailangan nating lahat ito. Unfortunately, hirap ang national government para mag-acquire ng enough vaccine number of vaccines. So talagang ang pinaka-saving grace natin dito, yun na lang practice minimum health protocol always. And avoid gatherings. You keep on reiterating it na kung maaari, please let us avoid mass gathering. Always practice it's not only the minimum but the maximum health standard. Sa totoo lang, kasi
yung nga hindi mo alam kung sino yung may dala ng virus. Is it also advisable inside the family to wear face mask? How do you assess it? Inside the family? Medyo mahirap naman yatang gawin yun, Aldrin. Na nasa loob ka na ng bahay mo at naka-face mask kayong lahat, di ba? So, practically. Kailangan lang talaga may disiplina ng miyembro ng pamilya na wag mo nang pumunta sa mga lugar na matao. Kahit may libreng pagkain. Di ba? Kasi doon na doon nagkakaroon ng butas para yung virus ma-transmit. In the public market or even sa transportation, pagsasakay ng jeep, Sa lahat ng areas na maraming tao. So, I hope na lahat po tayo, lalo na sa local government units, ay maging responsable. Yes. Until when that medyo luluwag-luwagan na natin ang sitwasyon ng especially when we talk about the economy. Kasi dalawa bang tinitingnan natin dito, yung buhay at saka yung pangkabuhayan. Right now, ang malaking naitutulong sa ekonomiya ng ating bansa ay yung mga build projects. So, meron naman pong pondo pa ang ating nasyonal para magpagawa ng mga proyekto sa mga probinsya at sa mga siyudad. So, ito, nakakatulong ng malaki ito para magkaroon ng hanap buhay ang mga tao. Ngayon, pagdating naman sa farming, nakapush naman ng agricultural programs ng national and of course ng local government units. Lahat may marunong na magtanim ng gulay at nag-aalaga ng manok, nag-aalaga ng livestock. So, maliban sa food security ng pamilya nila, meron din po silang panghanap buhay. Ang mahirap lang talaga yung mga OFW. Sila yung medyo tinamaan ng gusto kasi nagsara yung mga kumpanya. Pinauwi sila. So, wala silang trabaho ngayon. Aside sa local companies, local establishments dito sa ating bansa, marami nagsara na rin ng mga tindahan dahil nga dito sa pandemya. Nagkakandahirap na nga yung ating national government, especially yung DOLE, sa mga assistance ng mga OFW kasi wala na Totoo. Ang solusyon talaga dyan, Aldrin, yung aside sa minimum health protocol, yung bakuna. I'm supposed to ask you, kumusta ang pababok ang rollout natin dito sa ating probinsya? Well, right now, we have more or less mga 2,000 pa lang ang nababakunahan dito sa ating probinsya. Mga frontliners, mga healthcare workers, senior citizens, Yeah. are they included already? Kasama na rin dapat sila. And unfortunately, yung dating ng bakuna na in-order ng national government, hindi dumarating sa tamang panahon. Anong brand ng para sa atin dito? Preferably what brand? Merong maraming Sinovac, yung galing China, at yung AstraZeneca, naka-release na rin dito sa atin pang senior citizen. Pero nabanggit nga nung huli na yung Sinovac, pwede na rin pang senior citizen. So, yung provincial government naman po natin ay meron na po tayong nag-enter into an agreement with AstraZeneca na gusto nating bumili rin ng vaccines on our own. And as a matter of fact, meron pong sinusulong na resolution sa Sangguniang Panlalawigan, at least mga 15 million pesos, pambili natin ng sarili nating vaccines. No? Para at least maka-augment sa sinusupply ng national government. Pero lahat ito under tripartite agreement. Yes, the national, at local at saka yung... Yes. Depende pa rin yan kung aaprubahan ng nasyonal na makabili tayo ng bakuna. Mahirap kasi, dami kasing demand Yeah. Yung iba nga ayaw magpalabas sa kanilang bansa. Kung ginagawa yung bakuna, dapat sila muna mauna. Yung ibang gobyerno. So, hindi mo rin masisi ang Duterte administration kasi syempre ang solusyon nga dito
yung vaccination. Kung walang bakuna, ano magagawa natin? How will we encourage people na talaga magpabakuna? Because there are sectors, there are some individuals that somehow they decline. Kailangan lang siguro, Aldrin, na kausapin sila ng masinsinan. Kasi yung iba medyo hindi naiintindihan no? Medyo hindi sila naliliwanagan, no? Na yung iba takot sa karayom. Yeah. Sabi ko patusok naman kayo. Ako po sa totoo lang ikaw nagpatusok ka na? Napatusok na ako, AstraZeneca. Pero bilang doktor, hindi bilang gobernador. Sabagay nanggagamot din naman ako sa Kapitolyo pag may nagpapatingin sa atin, no? Yun ang napakalaking bagay para ma-normalize kahit paano tayo, yung mabakunahan mo lahat at pumayag ang lahat na magpabakuna. Sayang kung wala lang itong pandemic, masaya sana tayo today because today is May 11 na provincehood. Actually, nakahanda na po yung pondo ng celebration pero nung May 6 pa lang nagdeklara na tayo ng parang border closure na yung ginawa na rin natin kasi balik sa dati talaga. Na lahat ng papasok, kailangan quarantine, hindi pwedeng home quarantine. Sa eskwelahan ulit. Kasi yun nga, hindi mo makontrol Hindi mo alam nangyayari sa bahay. Hindi mo alam kung may pasaway. No? Kaya, importante, hindi kumalat. Kasi may mga namamatay na po. Dahil sa virus na ito. Mahirap pa naman pag ikay namatay ng virus na ito, ang pamilya di ka na makikita. Napakasakit, di ba? Yun mo, pag nag-iisa ka sa kama, walang makaharap sa'yo. Hanggang sa simba ko, yung mga namamatayan hindi diretso sa libingan Hindi na, wala nang lamay. At saka pag na-quarantine ka raw, mabuti pa yung preso kasi nadadalaw. Yung nakaka-quarantine, di ka nadadalo, may distance. Mahirap na. Alam mo sa Maynila, Aldrin, yung dahil namatayan ako ng isang pinsan, 74 years old. COVID din, COVID. Doon kailangan bayaran mo yung magbabantay sa'yo. Hindi pwedeng relative mo. No? Ang bayaran doon kung ikaw ay caregiver, ang bayad po doon nasa parang 4,500 pesos per hour. Wow. Ganun ang bayad. Kung nurse ka mismo, mas mahal, 5,500 pesos per hour. Isipin mo yun. Patay ka na sa presyo pa lang na magbabantay sa'yo. Di ba? Hindi natin kakayanin yun. Pag kahit sinong Pilipino siguro na ordinaryong mamamayan mga milyonaryo lang ang pwedeng makaprovide ng ganon. Pero nakakabawi naman daw, Gob, pag dinideklara na COVID because mas malaki daw na babayad ng PhilHealth. Maski hindi COVID. Hanggang may pera pa ang PhilHealth kasi mauubos din yan As a matter of fact, may utang na nga ang PhilHealth, di ba? Sa Red Cross. Sa Red Cross, di ba? Yung mga... Totoo ba yan? Na may mga hospitals na kukonsabo lang ng PhilHealth, maski istabang ikinamatay, dinideclare na COVID pa. Actually, wala pang COVID noon. Meron ng mga ganong klaseng sindikato sa mga health facilities. Not particularly hospitals. Kunyari, dialysis center. Hindi naman hospital yan. So, meron mga ganon na tinitreat kahit na hindi naman yun ang ginawa. Nagpapacharge sinacharge sa PhilHealth lahat. No? So, marami namang nahuling ganon. Pero yun, kailangan i-sustain ng PhilHealth yung pagbantay. Kasi kung hindi, mauubos ang funds ng PhilHealth. Kawawa yung mga nagbabayad ng PhilHealth. Kasi walang maibibigay na benefit sa kanila.
talking about the facility, Yeah. nakita ko dun sa account mo diyan sa ating provincial hospital, may mga ano doon, dialysis machine, ano ba? Tell us. Right now, ang gumana na po yung 2D Echo. Pasalamat tayo sa Department of Health. Sila po nagbigay nun ng 2D Echo machine. So, pasalamat din ako sa ating mga administrator sa ospital like kay Dr. Joyce Caneha kasi talagang minabilis at inasikasong mabuti yung mga requirements kasi hindi ganun kadali na magbigay ka ng isang health services sa isang ospital. So nakakuha agad tayo ng cardiologist na based in Tacloban na dadalaw every Saturday para tumanggap ng at least 10 patients for 2D Echo. Weekly yan, every Saturday. No, dito sa ating ospital. And then, meron din yung ating dialysis machine, nakaset up na lahat. Yung mga gamit, actually, 8 yan, 8 upuan. Merong pang-infectious na upuan, merong pang isang klaseng na may sakit na needing dialysis and yung pang regular dialysis at pati yung mga reverse osmosis machine pag filter ng fluids na gagamitin sa dialysis patient kumpleto na mga tangke. Inaabangan na lang natin yung permit to operate from the Department of Health. When is going to be? Well, I hope within Kasi malaking tulong yan, Gob. May mga dialysis patients tayo. They go to Tacloban or more just for dialysis. Totoo. Actually, nangangailangan kasi ng number 1, technician, marunong mag-asikaso sa mga technical equipment. And of course, yung doktor na talagang trained sa dialysis. So, meron na rin nakuha sila Doktora Caneha. So, hopefully within the month or the latest is by June. Of this year? Yes. All right. So, very good. At least medyo malaking tulong na yan sa mga pasyente natin na hindi na pupunta ng Tacloban o Ormoc. Yes. Okay, let's talk about this day. This day, yung the 29th Province Student Anniversary. Itong local executive order mo, is it every May 11 of the year? Holiday? Actually, yung pinaka-mother, presidential order ni President Fidel Ramos Peña. Ang nakalagay lang talaga special day, special holiday. Walang nakalagay na non-workings, special holiday. Kaya actually nag-inquire ako diyan. Usually naman na hindi pumapasok nag-celebrate na lang ang tao sa bahay nila pag ganitong provincehood. So, hindi ko naman pwedeng mailagay na non-working kasi it's only the president yes, who can declare a non-working holiday, di ba? Yung iba naman yung non-working, for example, kung may calamity, syempre pwede natin gawin yun. Ano? Malakas ang bagyo, malakas ang ulan, pwede natin i-declare na walang pasok. No? So, kalahati lang, hindi ginawa nating half day. Half day. Pero ganun man, Aldrin. Half day ito, hindi lang sa Kapitolyo. Lahat ito, Yeah, pero yun nga, gagawa agad ng resolution ng Sangguniang Panlalawigan natin to declare it talaga as a non-working holiday. Holiday. Ang kailangan daw ng SP resolution. To be approved by the Office of the President. No, kahit lang daw sa Sangguniang Panlalawigan. Sa lokal lang, so, pwede na. Yun ang gagawin natin. Gagawin nila, aprobahan natin para talagang regularly non-working holiday na yung May 11. May 11. Yeah, that's according to one of the members of the Sangguniang Panlalawigan. You can just imagine, 29 years old na pala na naging regular province of Biliran way back 1992. Oo.
1992, if we try to count, Tagal na, 29, ano? 29. Kung sa tao pa, Tanda mo na pala. Ang tanda mo na pala, Aldrin. 29 na. 29. Kaya nga, people were talking na sayang, ano? But what we cannot do otherwise because it's a pandemic, wala tayong magagawa nito. So what's expected, ano na lang ang gagawin natin, Gob, ngayon? What's expected? Ganito lang, stay safe. Yan. Stay safe always, tayong lahat. No? Pero tuloy-tuloy pa naman ang mga programa ng Yes. mga provincial government, mga LGUs natin. And You know, Gob, dito, ito ang observance ng mga tao in the province of the Biliran na in the midst of the pandemic kasi hindi natin alam kung kailan titigil to eh. Yes. Kung kailan po matatapos ang pandemic na ito. As what they observed, this is what you do. Nagpamamigay ng mga fruit trees. It's not only for the projection of the program is not for only for this year, for the next year, but for 5 years or 7 may so. Yeah. Di ba namigay tayo ng mga fruit Yeah, trees, tapos may mga Fruit animal trees, actually meron Dispersals. tayong readily available ngayon dyan ng mga nakaturok na ng mga vegetables. Nandiyan na sa ating provincial agricultural area sa Kapitolyo na libo-libo yan na pamimigay. Yung Hubbard chickens natin, may 2,500 tayo ngayon na pinalalaki by probably on the 3rd week of this month. Pamimigay ulit yan, mga 5 babae, 1 lalaki na Hubbard chicken para maparami, para may source of itlog, yung mga mag-aalaga nito ng mga pamilya. So, ganon, Aldrin. Ang isa pong nakikita natin dahil sa COVID na ito, tama ka na parang walang katapusan, ano? We do not know, we are uncertain. Totoo yun, kasi kunyari may bakuna man, ano? Hindi natin alam kung mag-mutate yung virus. Pag nag-mutate yun, baka may booster na naman tayo. No? Baka hindi natin alam, after ng booster, mag-mutate na naman, may additional booster na naman. So, ang isang importanteng sa tingin ko, na dapat nating gawin, and how to prevent the transmission. Di ba? Kasi, kung iba-ibang mutation yan, dapat dun pa lang sa border, alam mo na kung maaga pa lang, malaman mo kung positive o negative. Yes. Para at least, ma-isolate mo, hindi na makahawa. No? That is why, pinag-aaralan po natin ngayon, kung if we have the capability, personnel, etc., to have our own testing machine for the virus. No? So, molecular, na yan? Laboratory. Lab. Oo, dito sa... Molecular lab. Yes, dito sa ating probinsya. So, on the works na yan, and yun din ang gusto ko sanang mangyari, na magkaroon tayo ng sarili nating PCR testing machine, kahit sa live test, para mas mabilis. No? In 30 minutes, makikita mo na result, para lahat ng papasok, pwede mo nang isa live test, at pag positive, uwi ka muna. Yes. Huwag ka munang, o kaya, kung taga rito ka, diretso ka sa quarantine. No? But the question, do we have the fund to acquire this molecular laboratory? If there's a will, there's a way. Kasi wala eh. Yun ang talagang priority. May nadinig ako Yun ang sang province na binigyan ng Department of Finance ng fund na pambili daw ng molecular laboratory. Yeah. Pwede naman nating gawan ng paraan kung sa makakuha ng pondo niyan. Ang importante lang dyan, yung personnel at saka yung training. Siyempre, titrain yung mga mag-i-staff dyan, yung mga magwa-work dyan. So, they will have to undergo training sa RITM, and then may virologist ka, may pathologist ka. Itong mga tao na ito yung talagang pinaka-importante na kailangan. Kasi pagdating sa gamit, madali na yun eh. Pera lang ang katapat yan eh. Madali naman tayo mag-source ng funds for that. Ang person who's going to handle the yung equipment. personnel. Wow. So, yun ang inaasam ko na may mangyari. Kasi, ang tingin ko dito sa COVID na to, hindi ito 5 taon lang, Aldrin.
Parang ano Tumataas, bumababa, tumataas, At saka bumababa. maraming variants, di ba? Dumadami. Nag-mutate. Ngayon may Indian variant na talagang mas nakakamatay, mas nagbibigay ng grabing symptoms, mas nakakahawa. So parang walang katapusan yung Oo. variants na lumalabas. Di ba? Nagsimula sa UK variant, tapos nagkaroon ng Marami lang mga- Brazil oo. na variant. May Philippine variant. Tapos meron pa ngayong Indian variant. So, hindi natin alam kung itong mga bakuna na nagagawa at ibinibigay ngayon, yung durability niya at yung effectiveness niya ay kapareho din kahit saang variant. Ano yan? All of these are under experimentation. Wala pang 100% anuhan Wala na ka yung efficacy. Yes, oo. Kaya tawag doon emergency use authority lang ng FDA yan. Wala pang 100% talaga na So, ang the best is prevention. So, how do you do that? By the molecular testing. Ma-test mo agad para ma-isolate mo kung positive para hindi makahawa. Tapos makarecover siya, maasikaso mo agad siya. That is what the point of Senator Drilon is reiterating it, prevention and detection. Yeah, prevention and detection. Yes, so, May mga tanong dito. Ito. Update about vaccine. Sino ba ang mga nabigyan at susunod na mabibigyan? Kung gusto magpabakuna, pwede ba magpa-line up or magpalista? pwede naman po sa kanilang unang-una sa barangay officials nila ipaalam kasi meron naman yang prioritization, no? Yung priority A, B, C, D. So yung A number 1 frontliners, di ba? Tapos susunod sa frontliners yung mga senior citizen. After na senior citizen, yung mga workers na, mga teachers, police, etc. And then sa youth na yon sa bandang baba. So lahat ng ito ay inaasikaso at pinapalista na ng mga MDRRMOs natin sa kada munisipyo. So ininform na dyan lahat ng mga MHOs, MDRRMOs at nagpapalista na down sa barangay. No? Kung hindi kayo nailista ron, pwede po kayong pumunta sa opisina ng MDRRMO ninyo o ng MHO ninyo para maisama kayo doon. Doon sa prioritization na yon. Kung pang ilan pong level kayo ng prioritization sa vaccination program ng government. At least 70% of the entire population of the province. Yun ang target. Okay. Yun ang para daw may herd immunity. May herd immunity. Okay. How do we equate, Governor? Di ba you said that you have that plan na bibili tayo ng vaccine? Yeah. And that the municipality, ang mga local chief executive, has also that way, nabibili rin din siya. Di ba makaka-double-double na yun? Mag-allocate ka in the province, sakop naman ang munisipyo, tapos ang munisipyo mag-allocate din para sa kanyang area of responsibility. How do you equate it, Governor? Well, actually, mas 70% ang target natin. Kung sabihin natin 130 million tayo, 130,000 o 140,000 population. Sabihin natin ganun. So, 70% niya, 100,000. More or less, di ba? So, 100,000 vaccines na may 2 doses. Di ba? So, yung 100,000 vaccines, hindi naman kakayanin yun ng pondo natin at saka ng mga munisipyo. Okay. No? So, actually, pang-back up lang siya yung pondo ng mga LGUs sa iaalat ng national government. Kasi nung una, parang yung national government lang ang gustong magbigay ng bakuna. Di ba? So ngayon, pinabayaan na niluwagan na ng national government, pati ang private companies. Basta undergo sa tripartite lang. Basta may tripartite. So yung sa atin, maliban sa merong regular na ibibigay, supposed to be, na vaccines ang national government, ang probinsya o ang LGU, pwede rin magbumili ng sarili nila. Pero alam ko naman,
For example, Naval, I think Naval, ang pagkasabi po sa akin ni Mayor, parang nag-alat sila mga 4 or 3 million pesos. Not that much. Not that much, di ba? Ang probinsya, only 15 million. Di ba? Kasi magkano ba isang bakuna? Parang 1,000 yan. Times 1,000 2, dalawang pesos. doses yan eh. Oo. So, times 2, 2,000 per person. Di ba? So, hindi ganun kalaki rin. No? Pero at least, makakatulong din yun. Para at least mas maraming mabakunahan agad, no? Sa ating population. Anong projection mo makukuha natin ng 70%? Sa province lang, ha? Eh, baka 2025 pa yan. Kasi talagang problema ang source eh. Di ba? Right now, ang pinaprioritize kung saan talagang mataas ang COVID infection like NCR, Cebu. Pag may dumating, doon nila binabagsak ng national government. Di ba? So tayo, makikipag-compete tayo sa national government para pagbilan tayo ng mga supplier ng vaccine. Pero tripartite yan. Mahirap. It's not that tatanungin easy. muna yung national government, payag ka ba? Na releasean ko yung LGU na to. Ganun yan eh. Di ba? So, anyway, ang importante, kahit papano, meron tayong intention na makatulong, na makabili ng sarili nating vaccine, pantulong sa mga mamamayan natin. Okay. Eto, when man mo mag-issue og executive order sa mga tourist site and accommodation sa biliran, for biliran only. Tama ba? Okay. Actually, meron namang pong depende yan sa local government eh. Kunyari, in Almeria, nag-declare sila ng sariling lockdown nila sa lahat ng kanilang tourism destination. Bigla sila nagsara kasi nagkaroon sila ng mga positive cases, tapos kino-contact trace yan, tinitignan saan nakarating yung mga posibleng nahawahan, kung na-quarantine ba lahat. So, nasa local government yan. Sila yung mag-decide kung talagang kailangan i-quarantine o i-lockdown o isara temporarily yung particular area of the municipality or the entire municipality. Kasi di ba ang patakaran dyan, pag may nag-positive na isang barangay o isang lugar sa barangay, granular. Kunyari, yung Purok 3 Oo. sa barangay, Sabihin natin, granular, oo. sarado yung Purok 3. Isang street. Oo, isang street, granular. No? Tapos pag sabihin natin na yung result ng kanilang investigation talagang kung saan lugar ng barangay, Ang contact tracing, ha? contact tracing so lockdown buong barangay, di ba? May patakaran din diyan ang National IATF pag dalawang barangay ang nag-positive, buong munisipyo lockdown. Di ba? So, these are policies na somehow naka-tune in, naka-fine-tune yung ating protocol, yung ating policy rin. Somehow, sumusunod tayo doon. No? So, nasa local government yan. But my understanding is, of course, you have that guidance from the provincial IATF. General. Okay. General yung sa probinsya, pero nandun pa rin, prerogative pa rin ng local government, ng mayors, ng kanilang COVID task force sa municipality. Ano yung dapat nilang gawin? Kung magla-lockdown sila sa isang purok, o isang karsada ba, buong barangay ba, o yung buong munisipyo. So, ibig sabihin, sarado lahat ng tourism destination. Okay. How effective is the QR code din sa ato province? We're Ang QR implementing it code already. effective pag nasa loob ka lang ng probinsya. Okay. Pero effective yan kung susunod lahat yung mga commercial establishments sa pag-check ng QR code. Kasi hindi mo magagamit yan sa labas ng probinsya natin eh. May iba na ang tawag doon, yung espas na yun. Kahit iganong mo yan sa Tacloban, walang gamit yan. Maganda sana yan kung talagang susundin
aside from yung pag-verify talaga nung person na yon sa parang ID yan di ba? It also serves as a contact tracer daw, sabi. Of course. Ma-verify mo na siya talaga yon kasi yung sa atin mas sigurado ka na authentic, totoo yung QR code natin unlike in other areas. Hindi ko nababanggitin. Basta may QR code ka lang, okay na. Yung iba pwedeng dito restricted talaga. Ikaw talaga yan. Nahuhuli sa ating bridge. Kung sino yung peking QR code, sino yung hindi Oo, nahuhuli yun. So, effective yan sa loob kung yung mga establishments natin, merong ganun, chinecheck ng LGUs na talagang ginagamit yung QR code. No? Pag-contact tracing. Kung may internet, di ba? Kung may internet, di ba? Kasi kung walang internet, paano mo ma-check yan, di ba? So, well, maganda talaga yung purpose. Pero yung pinaka effectivity niya depende, may factors din involved. May mga barriers. So, kailangan lang i-remind yung mga commercial establishments na i-activate talaga yung QR code nila na scanners para talagang ma-trace mo kung saan pumunta hindi na pahirapan ng pagtitrace. Okay. We still have 3 minutes before hitting the hour of 12. I'll give you the floor, Governor, sa mga reminders sa atong mga tigpaminaw, especially for the province of Biliran. Now that we are celebrating the 29th province anniversary. Una sa lahat, maraming salamat, Aldrin, dahil at least available ka ngayong Martes, no? Na nandiyan ka dahil nga sa provincehood celebration natin. 29 po. And of course, sa ating manager sa biliranisland.com, kay Marlon, thank you for presence, Marlon, sa radyo natin staff. And of course, sa ating pong lahat, ako po ay bumabati ng isang napakaligayang 29th provincehood ng ating pong munting probinsya sa Biliran. At pakiusap ko lang po na talagang mag-ingat po tayo sa mga panahon ngayon dahil talagang ang COVID nasa paligid na po natin, ang virus. Siguraduhin na mag-mask po tayo. Umiwas muna sa mga mass gathering. Ipagpalibad muna natin. Talagang tiis po muna tayo hanggang walang panggaanong nababakunahan sa atin. Very prone tayo na mahawa sa mga asymptomatic na gumagala at kasama natin sa ating kabarangay. No? Kaya po, ingatan po natin ang ating pamilya and ipagdasal natin na maligtas ang ating pamilya at yung pong magkaroon tayo ng at least mga pangkabuhayan na makakatulong sa ating pamilya. So, ingat po tayong lahat, mga kaigsunan ko. And kami naman po sa local government, sa probinsya at sa mga munisipyo ay andyan pa rin naman po para gawin ang dapat gawin sa mga programa na pangkabuhayan ba, tulong sa kalusugan, tulong sa kung saan-saan. At handa pong tumulong sa inyong lahat. Paalam nyo lang po sa amin. Meron po tayong bagong programa ngayon, tinatawag na PPAP. Ibig sabihin ng PPAP is Poorest of the Poor Assistance Program, na kung saan ina-identify po natin ngayon yung talagang nasa laylayan talaga, no? Kasi Aldrin, talagang maraming klaseng may hirap na tao, pero may mga pamilya talaga na talagang iba talaga ang sitwasyon. So, tulungan niyo po kami na mag-identify kada barangay ng mga pamilyang ganito para po matulungan natin. At least meron naman tayo, hindi naman sila maiwanan, lalong maiwanan sa panahon ng pandemya. Kawawa naman kasi yung iba may mga batang kasama, may mga anak na bata pa. Iba one day, one eat lang.
Ah? Yung iba one day, one eat lang. Hindi, yung iba, kailangan maglaba. Kailangan mag-igib ng tubig para may makakain yung pamilya. At bata pa yung nag-iigib at naglalaba. Oh, nalaman ko yan sa mga tutors natin na nag-tutor sa mga kailangan i-tutor ng mga bata. Ang dami palang kawawang mga pamilya Dami. na talagang yung bata hinahanap pa ng tutor kasi kailangan mag-igib muna ng tubig para may makain. Maglalaba. Oh, at saka Tutulong sa nanay paglaba. At saka saka- yung shelter, mahirap. Nako. Tumutulog. Walang sa bubong. grabe, Aldrin. Talagang makita mo yung malaki pa yata tong opisina ng radyo natin doon sa isang bahay na nakita ko. Oh, at talagang walang mesa, walang upuan, walang pinto, walang bintana. Sahig lang. Sahig lang talaga. So, plastic ang bubong. So, ito po yung mga poorest of the poor, lalong-lalo na yung hindi po kahit mas sa akin po ay yung mga hindi nakasama sa 4-piece na mahihirap din talaga. May mga ganun na hindi na isama sa 4-piece na talagang walang-wala rin talaga. No? So, sana po ma-identify natin at bigyan niyo po kami ng ipaalam niyo po sa ating opisina para agad-agad mapapuntahan natin, matulungan natin yung pamilya nila. Lahat ng yung mga tupad program ng probinsya, yung nakukuha natin, pasalamat tayo kay Secretary Bello kasi napatupad niya agad yung pangako niya na 5 million na ibibigay po sa Kapitolyo at meron din po kay Kong Jerry Boy. So yun sa atin, uunahin natin poorest of the poor. At saka yung mga senior citizens na qualified, no? Na releasean na natin ang mga sikad-sikad, ang habal-habal, ang fisher folks, ang mga ibang sektor. Ika nga na yung mga nasa laylayan na. Yeah. Pero itong poorest of the poor ang talagang nag-i-interest ako ng gusto na matulungan naman natin ngayon. Naplit ang buhay nila. So, happy 29th anniversary po sa inyong lahat. Ingat po tayo. Mahal po namin kayong lahat. God bless us all. Thank you very much, Governor Roger Espina, for sharing your time. Bueno, dinilang ko sa nato temporary tatapos ang atong tulamanon karong adlaw. Sa ngalan sa atong Provincial Tourism and Information Office ug sa ngalan ni Governor Doc Roger Espina, kini si Aldrin J. Nagpapasalamat sa kumina mayong udto. God bless and mabuhay. Love you. Bye-bye. Love you. Bye. Piliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Cheng. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo natin FM. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Karon sa atong kapanahunan, pagkadaghan nagyong balatian, ubang sakit dili na masabtan, basin kunog sa ingkan tugiti awan, bisan asa na mo adtong natambalan.